Kinsa'y tagiyan niyo, kinsa may genre, labador. Sa video natin ngayon ay babalikan natin kung sino nga ba si John Ray Labador, isa sa mga pangalang nabanggit at naging kontrobersyal kaugnay ng pagkamatay ni Digo City Barangay Captain Oscar Dodong Bocol Jr. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang i-follow at i-subscribe para mas marami pang balita at update ang iyong mapapanood. Si John Ray Labador ay isa sa mga pangalang nabigyang pansin matapos ang pamamaril kay Kapitan Bocol. Bakit siya nabanggit? Dahil bago ang insidente, pangalan niya ang binanggit ni Kapitan Bocol Jr. at nanawagan sa kanyang Facebook Live matapos makita ang isang ID sa loob ng wallet na isinauli ng isang concerned citizen noong Nobyembre 25 taong kasalukuyan. Sa kasagsagaan ng Facebook Live ni Kapitan Bocol Jr. bandang alas 9 ng gabi, sumulpot sa kanyang Facebook Live si Silvestre Derecho, bitbit ang kulay brown na wallet. Pagpasok pa lamang niya sa garahe ni Kapitan Bocol, may mga salitang binitawan ang kapitan. Ito yun. Kuha magbraso ni, sugo ni balangin niya. Sa mga sandaling iyon, ang mga ito ay pawang binanggit lamang sa kanyang FB Live at wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa mga otoridad. Sa isang maikling panayam kay Tatay Silvestre Derecho, binuksan ang wallet na naglalaman ng ID at pera. Dito na nanawagan si Oscar Dodong Bocol Jr. sa pangalang John Ray Labador, basis ID na nasa loob ng wallet. Mahigit 2 beses niyang binanggit ang pangalan. Ilang sandali ang lumipas. May dumaan na po ng sasakyan at magalipas ang ilang minuto ay umalingaw-ngaw ang malakas na putok. Kasunod nito ay bumagsak si Kapitan Bocol. Makikita naman sa live video na ito'y nakatayo pa bago tuluyang binawian ng buhay. Isang araw matapos ang insidente, voluntaryong sumailalim sa kustodiya ng Digo City Police Station si Silvestre Derecho. Ayon pa sa kanya, ito'y para sa kanyang sariling kaligtasan dahil dito naging viral sa social media ang pangalan ni John Ray Labador bilang huling pangalan na nabanggit ni Kapitan Oscar Dodong Bocol Jr. bago ang pamamaril. Ang tanong ng marami ngayon, ano nga ba ang ugnayan kung mayroon man ni na Silvestre Derecho at John Ray Labador? Sa pahayag ni John Ray Labador, mariin niya ang pinabulaanan na kilala niya si Silvestre Derecho. Ayon pa sa kanya, nasa Davao City siya noong nangyari ang insidente. Patuloy ring nagiging palaisipan kung paano napunta kay Silvestre Derecho ang wallet. Ayon naman sa bersyon ni Tatay Derecho, napulot daw niya ang wallet sa Higpit National High School, isang barangay sa Digo City na malayo na sa sentro ng syudad. Pakinggan natin ang pahayag ni John Ray Labador. Sa liko na istorya, ako dito sa ID, John Ray Labador, kuha tong naong, nga, katong kuha na to, katong bitaka to, sa kong partner to, nga katong bitaka sa kong partner to, nga na akong ID dito, yang ginabutang dito akong ID. Kaya kapang ID nga to, sa Jinti to, ngitrabuhan ako sa una, sa Aurora, sa Jinti to, nga ka na sila. Ako diya tong Lunes, ibalik og Martes, sa buntag, kay trabaho ko diri sa Davao. Unya, gihatod ko sa akong asawa sa Mabini Extension. Gihatod ko sa akong asawa sa Mabini Extension. Mo to nga paadong ko Davao diri. Kato tong nakakita, dili jud mi kaila to ha. O jud mi dili jud ko kaila, jud ko kaila to. Si kinsa to. Sa ngayon, patuloy pa rin iniimbestigahan ng otoridad ang kaso ni Oscar Dodong Bocol Jr. Patuloy namang nananawagan ang pamilyang Bocol sa agarang paglutas ng kaso at pagkamit ng hustisya para sa kanilang mahal sa buhay. Kaartikulo, muling paalala, ang lahat ng mga impormasyong ito ay bahagi ng isang patuloy na investigasyon. Pinapaubayan natin sa mga kinauukulan ang pagtukoy ng pananagutan ng sinuman.